Alam niyo mga kaistorya, posibleng gamitin ng China na solusyon ang West Philippine Sea dun sa napakalaking problema ng kanilang bansa na bumabagsak ang kanilang ekonomiya at humihina ang liderato ni Xi Jinping. Napakalaki kasi ng kayamanan po natin dyan sa Reed Bank or dun sa Recto Bank kung saan meron po tayo dyang large deposit po of natural oil and gas. At alam niyo mga kaistorya, ang latest po na balita, dinudumog ngayon ng mga Chinese vessels ito pong malapit na area sa Recto Bank kung saan mga kaistorya yung area na yun ay yung tinatawag po na Sabina Shoal at Iroquois Reef. Base po yan sa report na ibinigay po ng Armed Forces of the Philippines sa mainstream media. Nakakatawag ito ng pansin at nakakabahala ito mga kaistorya dahil ang sabi po ng Armed Forces of the Philippines, yung Chinese militia vessels at yung kanila pong Coast Guard ay suportado po ng kanilang Navy. Ibig sabihin lang nito mga kaistorya, talaga hong malaki ang posibilidad na sila ay magtayo ng permanent structure po dyan malapit o kung hindi man mismong sa Recto Bank. Naku po, baka maunahan tayo ng China. Ano ho mga kaistorya? Kasi kailangan ho nila ng malaking pagkukunan ng puhunan o ng pera para maibangon po ang kanilang ekonomiya. Dati na ho mga kaistorya, may mga news article mismo pa po mga kaistorya sa publications po online ng atin pong gobyerno gaya po ng Philippine News Agency at ng PTV. Dati na ho silang merong online article na nagsasabi hong napakalaki ng kayamanan po natin dyan sa West Philippine Sea na nagkakahalaga umano ng, ito ha, $26.3 trillion. Dollars mga kaistorya ha, hindi peso. Magkano lang ba ang utang ng Pilipinas? Nagkakahalaga lang po ng mahigit 14.6 trillion pesos. Pesos ho ha, pesos yung utang natin, 14.63 trillion pesos kung hindi ako nagkakamali. Samantalang, ito pong kayamanan natin na ito sa West Philippine Sea ay nagkakahalaga ng 26.3 trillion US dollars. Trillion lang naman at US dollars lang naman. At ang natural oil and gas deposit po natin dyan sa West Philippine Sea, base po sa pagtataya ng mga eksperto, ay mahigit pa pong higit na mas marami kaysa po sa 13 billion barrels po ng bansang Kuwait. Mas mayaman pala tayo kung tutuusin kaysa sa Kuwait. Ano ho, mga kaistorya? Kaya lang, hindi po natin na-exploit, hindi natin napapakinabangan dahil hinaharang po tayo ni China. Ang gusto kasi nito ni China, kahati natin sila kapag atin na pong i-explore o i-exploit o sisipsipin po natin yung natural oil and gas deposit sa ilalim po ng West Philippines. Gusto nila kahati sila. Hindi sila pumapayag mga kaistorya. Ito ha, ang mas masaklap kung tayo ay maunahan ng China dahil nga po dinudumog ng mga Chinese vessels. Ngayon mukhang binabantayan ho nila mga kaistorya. Ang sabi po sa report, ano ho, hindi naman daw ho nangingisda yung mga Chinese vessels doon sa may Iroquois Reef at sa may Sabina Shoal. Nakatambay lang daw ho mga kaistorya. At eto ha, na-research ko mga kaistorya, nagtagumpay na po sa survey po dyan sa West Philippine Sea si China. Katatapos lang po nila nung latest na marine survey po nila sa ilalim ng dagat. Ni-research po nila marine research sa ilalim ng dagat dyan sa West Philippine Sea. Katatapos lang, patay tayo dyan mga kaistorya. Talaga hong malaki ang posibilidad na tinatarget na po nila at baka nga pinag-aaralan nila at pinagpaplanuhan na nila kung paano po nila may exploit. Nako po, heads up po sa atin pong national government kasi ho ang atin pong mga mambabatas sa ngayon busy po sa kanila pong mga hearings na tinatalakay po nila yung pagtatayo umano ng permanent structure dyan sa West Philippine Sea. Mabuti naman yon, magtatayo ng permanent structure kasama nga po mga kaistorya ang Pag-asa Island. Mabuti yon kung magkakaroon tayo dyan ng permanent structure, so mababantayan natin na mabuti yung area na yan. Kaya lang sigurado, pihadong-pihado,
hahadlang, kukontra na naman si China. Iyon nga lang, wala pa nga tayong dala doon ng construction materials, yung resupply vessels po ng ating Coast Guard. Sinasabi na ni China na kaya nila hinarang, kasi may kargamento daw po mga ka-istorya na construction, illegal construction material. Tingnan yung mga terminong ginagamit illegal construction materials. Paano naging illegal? Ang ating Philippine Coast Guard kung sakali mang totoo, hindi naman magdadala ng illegal na materyales. At kung sakali mang magdala ng construction materials ang ating Philippine Coast Guard, anong pakialam ng China? Anong karapatan nilang questionin kung anong ginagawa natin sa teritoryo natin? Kalayaan at karapatan natin yun. Nanghihimasok lang sila. Kasi pinagpipilitan nila, kanila, hindi kiniklaim nila, yung tsindas line nila, nakapaw, mga kaistorya. Ito umano mga kaistorang ginagawa po ng ating pamahalaan, ayun ay pangkontra sa 10-dash line ng China. Mabuti po yun kung ganon mga kaistorya. Ito pa, pinag-uusapan din po yung pagtatatag po ng isang entity or ahensya na tututok at hahawak po sa mga problema po natin sa West Philippine Sea. Mabuti yun, napakaganda ng mga yan na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, baka po habang busy sila, mga kaistorya, sa mga hearings tungkol sa mga bagay na yan, busy na rin pala si China para matagumpay po nilang makamkam yung Reed Bank or yung Recto Bank. Naka po, tayo ang mawawalan. Pag nagkataon mga kaistorya, pera na, magiging bato pa. 26.3 trillion US dollars posibleng mapasa kamay ng China kung hindi po natin maaagapan yan. Heads up po sa ating mga mamabatas. Tingnan nyo itong bansang Taiwan. Yung mga Chinese fishermen, hinuli po ng Taiwan. Sana, ganun din po ang gawin ng atin pong Coast Guard. Dito po sa atin pong exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Ang problema, pag ginaya po yan ng atin pong Philippine Coast Guard at ng ating armed forces, mga kaistorya, hinuli nila, may mga militia vessels, eto na ngayon. Baka na naman ang mapagbintangan na naman na nag-i-escalate po ng problema ay ang atin na naman, Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines. Kagaya ng nangyaring hearing na kinwestiyon po ni kababayan, ang atin pong Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines na nag-i-escalate na problema tayo patuloy ang napasama. Walang patutunguhan ng gobyerno natin. Masama tayo sa mata ng mga Chinese. Sa ilan din nating kababayan, masama din. Sana tayo patutungo kung ganyan. Sana tayo patutungo. Kaya ang hirap solusyonan ng mga problema ng bansa. Kaya ang kunat nating umunlad dahil tayo mismo mga kaistorya, nagkakagatan, naghihilahan pababa sa halip sana na magtulungan. Samantalang kung sila'y makikipagtulungan sa atin, mga kaistorya, sila din at ang kanila pong lahi, at yung kanila pang salin lahi, makikinabang. Isipin nyo kung ma-exploit po natin, mga kaistorya, yung napakalaking natural oil and gas deposit po dyan sa West Philippine Sea. Matik. First world country ang Pilipinas. Matik yun, mga kaistorya. Matik. Yung utang ng Pilipinas, dulo lang ng kuko yun. Kayang-kayang pawiin yun kung sakali, mga kaistorya, na ma-exploit natin yung natural oil and gas deposit po dyan sa West Philippine Sea. Yung problema natin sa atin pong pangdepensa sa Armed Forces of the Philippines para kung sakaling external attack or invasion just in case. Alam nyo, yung atin pong third horizon ng modernization of the Armed Forces of the Philippines, higit pa doon. Palagay ko higit pa ron ang kaya po natin, mga kaistoryang ma-provide. Baka hindi lang aircraft carrier at submarines ang kayang bilhin ng Pilipinas. Baka pati mga kaistorya, high-tech po na nuclear weapons kaya ng Pilipinas. Either po, mga kaistorya, for defense or for offense, kayang-kaya bumili at magpundar
ng Pilipinas. Latest ho na balita ngayon mga kaistorya, nagpahayag ho ng interes ang India ng pakikipag-partnership po sa exploration and exploitation po mga kaistorya ng natural oil and gas deposit po natin dyan sa West Philippine Sea. Isa na nga ho matuloy, di bali na pong India na ho, wag lang po ang China nakatuso yung mga. Ang problema mga kaistorya, ito pong sa ating konstitusyon, yung provision po natin sa, yung tinatawag na economic provision, ano ho, baka hindi na naman pwede sana yung tinutukoy po ng India mga kaistorya, private company ng India, hindi ho state-owned ng India, kasi kung state-owned ho mga kaistorya, hindi na naman yun lulusot kasi labag po yun mga kaistorya sa konstitusyon po ng Pilipinas. Haharangin yun malamang ng Korte Suprema. Lulusot yan kung private company po na pag-aari halimbawa ng negosyanteng Indiano. Ano ho? Kaya lang naman ho mga kaistorya, medyo kumbaga na-delay itong pag-arangkada ni China dyan sa West Philippine Sea kasi mga kaistorya, nandyan sa EDCA, takot sila sa mga Amerikano mga kaistorya. Wala naman tayong kakayanan ipagtanggol ang sarili natin. Kailangan nating humanap ng isang dambuhalang kakampi at yan na nga po ang Amerika. Ito ang dami na po mga kaistorya nagpapahayag ng mga bansa ng joint patrol, maritime patrol, ano ho, dyan po sa West Philippine Sea. Abay, dumadami na. Ano ho, ang atin pong kakampi, mga kaistorya, papaano, nasa tama naman ho tayo, papaano na lang kung wala ang EDCA, papaano na lang ang Pilipinas, kagaya po ng mga mouthpieces ng China na sinasabi nila, nako po, huwag kayong pabubula mga kaistorya, imagine kung gaano kalaki ang kayamanan natin sa West Philippines, atin yan, posible pag maagaw sa atin kung mawawalan tayo ng magtatanggol sa atin, di naman natin kayang ipagtanggol ang sarili natin laban sa China. Pera na. Magiging bato pa kung tutusin noon pa sana yan. Panahon pa po ni Pangulong Marcos Sr. Kaya lang, tingnan nyo. Well, magsisiman tayo nangyari na. Sa bagay, hindi ako kasama roon. At yun ay malaking ipinagpapasalamat ko. Hindi ako kasama sa mga nag-trader sa bayan natin, sa gobyerno natin. Kaya ito, tinatama natin kung ano ang mali sa nakaraan. Magising na po kayo, mga mahal kong kababayan. Imulat po ninyo ang mata at isipan ninyo sa katotohanan, Noon pa po sana superpower country at first world country ang Pilipinas kung hindi nagkamali itong mga kababayan nating sumuporta sa mga maling leader, mga kaistorya. Yan po ang mga balitang maihatid ko sa inyo ngayon. Shout out po sa inyo sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Pasensya na hindi ako makapag-live stream. Wala po kaming internet connection ngayon. Yung amin pong router yata ang may problema, pupunta na po ng aming internet provider. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.